Hello, hello mga mi! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang sa full-time mom. Today is Friday at early tayo ng gising ngayon. While our baby bunso is still sleeping at meron tayong oras para magwalis-walis dito sa labas. Siyempre, inuna ko muna walisan dito sa may hagdan dahil ang dami na rin kalat. At kahit pat araw-araw tayo maglinis, ay may kalat pa rin. Ayan, tignan nyo naman ang kalat na kahit nga araw-araw at oras-oras magwalis ay marami talagang kalat ng mga bata. So, wala tayong choice para ilinisan natin ito. Diretso na natin dito sa may labas para masigaan natin mamaya pag maraw na at pag natuyo itong mga basura sa labas. Same time, kailangan natin magsiga at magpausok dahil ang daming lamok. Dito sa amin ay nauuso na naman ang dengue. So, dapat paghapon ay kailangan tayo magsiga ng basura at walisan natin yung mga basura na nakatambak sa gilid. Siyempre, yung mga bagay na pwedeng dapuan ng mga lamok. So, dapat natin linisan. And then, tinawag ko nga dito kanina si Daday. Yes, dito na si Daday kasi off niya na ngayon. Kagabi siya dumating. Sinasabi ko sa kanya yung bamboo na nilipat niya dito banda kasi lumaki na siya at nagkaroon na siya ng mga branches. Branches ba tawag doon? At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga meron siyang bamboo shoot na tumubo na. So, sabi ko nga akala ko yung maliliit to na bamboo. Pero magkaroon siya ng bamboo shoot na malaki. So, it means malaki yung bamboo na tinanim pala ni daddy. Pagkatapos naman ay doon ko naman sinunod na walisan sa labas. Dito sa labas ng gate namin. Yung actually hindi na namin to sakop pero kailangan ko ring linisan dahil nasa tapat namin at nasa daanan po ito. At gusto ko rin naman magpapawis dahil nga di na rin ako masyado nakapag-exercise pa. Even maraming trabaho, pa rin natin sana mag-exercise. So, ito na lang talaga yung exercise ko. Magwalis-walis dito sa aking harapan. Dahil maganda yung weather ngayon. So, nakapagwalis ako dito sa aking harapan at may nagbabantay kay baby at habang hindi rin siya umiiyak ngayon. Ayun, basta maganda yung weather at dito si Daday na magbantay ng mga bata ay nakapag-walis-walis ako sa labas at masigaan yung mga basura. And then yung gilid pala na ito mga ay tinaniman na ni dati ng itakita niyo yung papaya. And then meron din dyan na lemongrass. So di naman niya masyado inaabot ng mga dumadaan na mga motorcycle. Wala namang sasakyan dito masyado pumapasok mga Minsan lang pag may nagpapadeliver na mga construction material yan. Pero hindi naman siya aabot dito sa gilid. So, pwede siyang taniman. Sayang kasi yung space. At sa loob ay hindi ako pwede makapagtanim. Pero sa likod namin ay pwede makapagtanim doon. Marami kasi kami mga papaya mga Mahilig kami magkumain ng papaya. Yung mga buto, inahagis na namin sa gilid. Yan yung gilid namin dito. Oh. Dami basura. Yan, nilinisan din yan mamaya. So, may-ari ng lupa niyan ay nilinisan nila nung tindi pa yung sikat ng araw. So, itong umuulan na, ayan, dumami na naman yung mga damo-damo at ayan, tingnan nyo. Halos isang buwan lang siguro nakalipas taas na ng mga damo at eto na gumagapang na sa sa pader namin. So, tinanggal-tanggalan ko lang muna para hindi umakyat sa taas kasi wala talagang time. Si Daddy minsan busy, ako rin busy. Nakita nyo man ng mga bata, hindi ko na masikaso. Pag medyo matagal nakatenga dito si Daddy sa bahay or may leave siya, ayan, nilinis na dito. So, yun yung likod namin. Nakita nyo man ng basura dyan? Oo. Dyan lang tinatapon ng mga bata. Ayan, alam nyo, makagagawa niya ni Kuya yung mga basura. So, ilinisan niya na paulisan ko rin yan mamaya. Ayan, tingnan nyo sa ilalim ng aircon namin. Yung may tubig na tumutulo dyan kaya mabilis mabuhay yung mga damo-damo. May tinanim din dito si Daddy na papaya.
At meron din kalamansi, alugbati. Ayan. Hindi namin to lupa mga me, pero if ever bakuran na nila, ay okay lang naman. At least mabuhay dito yung yung mga tanim. Sayang kasi hindi pa naman nila ginagamit yung lupa nila. So okay lang naman kung bakuran na nila, okay lang. At least meron na silang gulay diyan, ay prutas na din. So meron kami diyan papaya, kalamansi. Ayan yung saging na tinanim ko, matagal na yan. Ito yung saging na tumba siguro nung malakas ang hangin. After ko naman dun sa labas mga may pumasok na ako, nagugas na ako. At asikasihon ko naman itong binili namin kanina. Yes, pumunta kami palengke kanina bago ako nagwalis-walis dun sa labas. Kasi niyaya ko si dati na bumili ng mga kakanin at namimiss ko rin kumain ng mga kakanin. So yun yung aming breakfast. So hugasan ko na ito. Bumili siya ng ulo ng maya-maya ba tawag dito mga may. Ayan, ulo ng maya-maya. At saka ilang pirasong laman. Masarap yung laman nito lalo pag sinabawan. So, sabawan ko lang to. Ayan. Mahal siguro kaya ilang kakunti lang binili ni dati. At bumili lang siya ng ilang pirasong pork chop. Siguro kalahati lang ito. At magugulay din pala kami. Bumili siya ng bamboo shoot. Gagataan namin ito dahil namimiss din siguro niyang kumain ng bamboo shoot na gulay. After ko linisan yung pinamili namin ay i-blanch ko muna itong bamboo shoot para naman lumambot at matanggal yung pait niya. Siguro nakapagluto na ako dati nito pero ngayon lang ako ulit makapagluto ulit. Tapos naman yan, nagsaing na rin ako. Tapos ginayat ko na rin itong bawang at saka sibuyas para doon sa igigisa ko muna yung isda na maya-maya para matanggal yung lansa. So lang, sibuyas, bawang at saka ginger lang kasi walang kamatis. So ito, hugasan ko muna itong bamboo shoot o tambo sa amin tawagin. Ayan. Para matanggal ang kanyang pait at lumambot na rin. So ito na yung bamboo shoot mga me. Nilagay ko na sa kaserola. Pinagsabay-sabay ko na dyan. Nilagay ko na ng bawang, sibuyas at paminta, asin. Yan, pinag-isa ko na kasi na-blanch naman yan. Hindi ko na kailangang igisa. So ilagay ko na agad yung lahat ng ingredients dyan at saka mamaya. Set aside ko muna yan. Unahan ko naman munang lutuin yung isda. Dito naman ay magsalang na tayo para dito sa ulo na maya-maya. Gisa ko lang naman to yung sibuyas at saka bawang. Nuna ko yung ginger para mamabas yung kanyang aroma. So ilagay na natin yung yung isda. Ilang peraso lang naman yan mga me. Pero pag hindi na namin maubos hanggang mamayang gabi na rin yan. Kasi meron kaming gulay na bamboo shoot na. After mag-isa, ilagyan ko na ng paminta at saka asin dito mga me. And then takpan ko muna at pakuluin. Huwag kakulo niyan, ilalagyan ko na siya ng tubig. Siyempre, papakuloy na rin natin ulit. Yan, kabilis ng transition. Paluto na ang ating sinabawang maya-maya. And then, ito naman, napiga na ako ng sariwang niyog dito para igagata sa ating bamboo shoots. Mas masarap pa rin talaga pag ikaw yung nagpipiga ng nyog kasi alam mo malinis na ikaw gumawa. And then, alam mong bago or luma. At eto, isa lang na natin ang ating bamboo shoot. Ayan, ilagay na natin agad-agad yung ating pinagpigaan ng fresh coconut milk. Pakuluin lang natin yan hanggang maluto ang bamboo shoot at okay na siya. Luto na siya. Pwede na natin siyang hanguin at kakain na tayo ng ating lunch. May kanin na rin, kompleto na ako na lahat nagluto ngayon mga me. Hindi ko na pinagluto si daddy, pinagwantay ko na siya ng mga kids. So that's it for today mga me. Thank you for watching. God bless!